Mga Tsino na walang pakundangang naglalabas ng 10-10 milyong yen na cash sa isang mamahaling tindahan ng relo sa Ginza. Mga misteryosong mamumuhunan na basta na lang binibili ang mga tahimik na residential area sa sentro ng syudad at malalawak na kagubatan sa Hokkaido. Naisip nyo na ba kung sino talaga sila at saan nanggagaling ang kanilang napakalaking pera? Karamihan sa kanila ay hindi mga mamumuhunan. Sila ay mga mandarambong na nagnakaw ng mga ipon ng mamamayan para gawing pondo sa pagtakas mula sa lumulubog na bangkang putik na tinatawag na Tsina tumakas patungo sa Japan. Sa kasalukuyan sa China, ang mga matatanda na nagtrabaho ng buong buhay nila ay umiiyak dahil hindi nila ma-withdraw kahit 1 sentimo mula sa kanilang mga ipon sa bangko. Sa kabilang dako, mga opisyal na pangunahing salarin sa pandarambong na ito ay naglalayag ng kanilang arko patungo sa ligtas na bansa ng Japan, binibili ang ating mga lupain at nagkukunwaring walang alam para maging ating mga kapitbahay. Inaakala nyo ba na ito ay isang bagay na walang kinalaman sa atin? Ang dahilan kung bakit nila gustong-gusto ang mga lupain sa Japan ay dahil ito ang lugar sa mundo kung saan pinakamadaling protektahan ang kanilang ninakaw na pera. Ito ay dahil sa kabalintunaan na ang batas ng Japan ang siyang magpoprotekta sa mga karapatan ng individual na kanilang niyurakan sa China. Ang kapayapaan sa Japan na pinotektahan natin sa pamamagitan ng pawis at dugo ay ginagawa ngayong taguan ng mga takas na opisyal mula sa isang diktadurang bansa. Ngayon, ibubunyag natin ang buong katotohanan sa likod ng pagtakas ng yaman ng mga may pribilehiyong uri ng Partido Komunista ng China patungo sa Japan, isang kuwentong hinding-hindi ibabalita sa telebisyon at ang tunay na kalikasan ng tahimik na pananakop na ating kinakaharap. Planong arko ni Noe. Ano ang naiisip ninyo kapag naririnig ang pangalang ito? Marahil ang kuwento sa Biblia kung saan tanging ang mga pinili lamang ang naligtas. Ngunit ang isinasagawa ng mga kasalukuyang opisyal ng Partido Komunista ng China ay hindi isang banal na kaligtasan. Ito ay isang napakalamig at kalkuladong plano ng pagtakas sa gabi sa pambansang antas kung saan iniiwan nila ang mga pasahero sa barkong sila mismo ang nagpalubog para sila lamang ang makatakas sakay ng mararangyang lifeboat. Bakit sinusubukan ng mga pulang aristokrata na ito na nasa tuktok ng kapangyarihan at dapat sana'y kumokontrol sa bansa ayon sa kanilang kagustuhan na iwanan ang kanilang sariling bansa? Ang pinakamalaking dahilan ay ang sukdulang kabalintunaan na sila higit kanino man ang nakakaunawa sa kahinaan ng sistema ng China at wala silang tiwala sa sarili nilang bansa. Sa bansang China, ang konsepto ng pribadong pag-aari na itinuturing nating karaniwan ay hindi umiiral sa pundasyon nito. Gaano man kalaking yaman ang iyong maipon, gaano man kataas ang posisyong iyong maabot, lahat ng iyon ay hiram lamang mula sa partido. Sa isang salita lamang mula kay Pangulong Xi Jinping o sa isang hagupit ng politikal na paglilinis, ang lahat ay maaaring kumpiskahin bukas at ang buong pamilya mo ay maaaring burahin mula sa lipunan. Para sa mga nasa kapangyarihan na nabubuhay sa tabi ng ganitong takot, mayroon lamang isang konklusyon: magnakaw habang may pagkakataon at itago ang ninakaw na pera sa isang ligtas na lugar na hindi abot ng kamay ng Partido Komunista. Para sa kanilang, Tsina ay hindi isang bayang dapat protektahan kundi isang disposable na yaman lamang. Kung ihahambing, para nilang tinatrato ang Tsina na parang isang rental car. Hindi nila ito pag-aari kaya wala silang pakialam kung masira ang makina o mapudpod ang gulong. Sa huli, itutulak na lang nila ito sa bangin ko, kolektahin ang insurance ang yaman ng taumbayan at aalis na. Ang ganitong pag-iisip ng paggamit at pagtapon ang pinakamalaking motibasyon nila para iwanan ng sariling bansa at itakas ang kanilang yaman sa ibang bansa. Ngayon, bakit ang Japan ang napili nilang takbuhan? Narito ang isang malamig na kalkulasyon na hindi alam ng mga nakatatandang henerasyon sa Japan. Ang Amerika at Canada ay tiyak na kaakit-akit, ngunit sa mga nakaraang taon dahil sa lumalalang relasyon sa China, tumataas ang panganib ng pag-freeze ng mga ari-arian at pagkansela ng mga visa. Sa kabilang banda, kumusta naman ang Japan? Ang Japan ay malapit sa distansya at hindi gaanong malaki ang pagkakaiba sa kultura. At higit sa lahat, bilang isang malayang demokratikong bansa, ang mga karapatan sa pribadong pag-aari ay napakatibay na pinoprotektahan. Kapag nakabili na sila ng lupa sa Japan at nairehistro ito, kahit na bumagsak pa ang Partido Komunista ng China o mapatalsik si Xi Jinping, poprotektahan ng batas ng Japan ang kanilang pagmamay-ari. Para sa kanilang pagbili ng real estate at mga pinagkukunan ng tubig sa Japan ay hindi isang pamumuhunan kundi isang backup para sa kanilang buhay. Ginagamit nila ngayon ang kapayapaan at sistema ng batas ng Japan upang makamit ang mga karapatan ng individual na sila mismo ang yumurak sa kanilang sariling bansa.
Habang tinuturuan nila ang kanilang mamamayan ng kasinungalingan na ang Japan ay muling nagiging militaristiko at nagsusulsol ng damdaming anti-Hapon. Sila naman ay naghahanda na gugulin ang kanilang katandaan ng payapa sa mga hot spring resort o mga tower mansion sa Japan. Mayroon pa bang ganitong kalaking pagtataksil sa kasaysayan ng mundo? Ang mas nakakatakot ay ang mga makakasakay lamang sa arkong ito ay ang mga may pribilehiyong uri na mas mababa pa sa 0.1% ng buong populasyon. Ang natitirang 1.4 bilyong mamamayan ay naiwan na nakakulong sa lumulubog na barko pasan-pasan ng resibo ng utang na nagkakahalagang 1,800 trilyong yen na iniwan ng mga kumain at nagkalat. Ang pag-freeze ng mga deposito ay simula pa lamang. Hanggang sa tuluyang lumubog ang barko, patuloy silang magsisinungaling sa mga mamamayan na ang China ang numero 1 sa mundo at ang common prosperity ay isang tagumpay. Ito ay dahil kung magkakaroon ng panic at susugurin ng mga tao ang mga lifeboat, sila mismo ay hindi na makakatakas. Ang real estate bubble at ang hindi natural na pagdagsa ng dayuhang kapital na nasasaksihan natin ngayon sa Japan sa likod nito ay ang mga anino ng mga pulang aristokrata na bumaba mula sa arko ni Noe at nagbabalak na maging ating mga kapitbahay na may mga inosenteng mukha. Ang perang dinala nila ay ang mismong mga na-freeze na deposito, ang perang pinag-ipunan ng mga ordinaryong mamamayang Chino na nagtipid ng husto para sa kanilang katandaan o para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Matapos malaman ang katotohanan ito, matatanggap pa rin ba ninyo sila bilang simpleng mayayamang mamumuhunan? Ang kapayapaan sa Japan na handa nilang makuha kahit na talikuran pa nila ang kanilang bansa ay walang iba kundi isang samsam na nakuha kapalit ng kinabukasang sinira nila sa Tsina, walang perang bansa. Ito ay isang parira lang mahalaga sa pagtalakay sa kasalukuyang China, ngunit naisip nyo na ba ang tunay na kahulugan nito? Ang utang na astronomical na sinasabing 1,800 trilyong yen o higit pa, hindi lamang ito isang kabiguan sa ekonomiya. Ang tunay na kalikasan ng napakalaking utang na ito ay ang resibo ng pandarambong na isinagawa ng mga opisyal ng Partido Komunista sa loob ng maraming dekada kung saan sinipsip nila ang yaman mula sa taumbayan. Dati sinasabing nakamit ng China ang kahanga-hangang pag-unlad sa pamamagitan ng real estate development at pamumuhunan sa infrastruktura. Ngunit sa likod nito, ang nagaganap ay ang pinakamalaking sistema ng pagnanakaw sa gitna middleman system sa buong mundo. Kinukuha ng mga lokal na pamahalaan ang lupa mula sa mga magsasaka sa napakababang halaga, ibinebenta ito ng mahal sa mga developer, umuutang ng malaking pera mula sa mga bangko at nagtatayo ng mga highway at malalaking stadium sa gitna ng mga bundok kung saan walang nakatira. Sa gitna ng hindi natural na construction rush na ito, malaking porsyento ng budget tulad ng 30% hanggang 40% ang napupunta sa bulsa ng mga pulang aristokrata sa anyo ng mga komisyon at suhol. Sa madaling salita, ang utang ng China ay resulta ng pag-agaw ng mga opisyal sa hinaharap na buwis at halaga ng paggawa ng mga mamamayan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Nagkunwari silang may pag-unlad sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga mararangyang kalsada at mansyon, habang sa likod nito patuloy silang nagnakaw ng pera mula sa mga proyektong walang katuturan. At ngayon nang pumutok na ang bula at hindi na sila makautang pa, inilabas nila ang salitang common prosperity. Ito ang hudyat para sa ikalawang yugto ng pandarambong. Alisin ang agwat yumaman ng sama-sama. Sa sandaling ipahayag ang magandang slogan na ito, natigilan ang mga mayayaman at mga negosyante sa China dahil ito ay walang iba kundi isang deklarasyon ng digmaan na nagsasabing, legal naming kukunin ang perang kulang sa bansa mula sa inyong mga pitaka. Sariwa pa sa ating alaala kung paano biglang pinilit mag-donate ng bilyon-bilyong yen ang mga higanting kumpanya tulad ng Alibaba at Tencent, ngunit wala tayong nabalitaan na nakarating ang perang iyon sa mga mahihirap na magsasaka. At ngayon ang target ng pandarambong ay sa wakas ay nakatutok na sa mga ordinaryong mamamayan. Ito ang pag-freeze ng mga deposito. Ang inyong mga ipon para sa katandaan at edukasyon na idineposito sa mga lokal na bangko ay hindi natutulog sa vault ng bangko. Nagamit na ito para bayaran ng mga utang ng lokal na pamahalaan at para ipambili ng dolyar na gagamitin ng mga opisyal sa kanilang pagtakas sa ibang bansa. Kapag sinabi sa iyo sa teller na under system maintenance at hindi mo ma-withdraw ang sarili mong pera, nangangahulugan ito na ang ipon na pinaghirapan mo sa buong buhay mo ay naging pambayad na sa pag-aaral sa ibang bansa ng anak, ng isang opisyal o naging bahagi ng isang tower mansion sa Japan. Naalala niyo ba ang pag-freeze ng deposito sa Japan noong 1946? O narinig niyo na ba ito mula sa inyong mga magulang, ang trahedyang iyon kung saan upang mabura ang utang ng bansa na lumobo dahil sa digmaan biglang isinara ang mga deposito ng mamamayan at kinumpiska ang kanilang ari-arian sa ilalim ng pangalang property tax.
Ang nangyayari ngayon sa China ay eksaktong digital na bersyon nito sa modernong panahon. Sa isang diktadurang estado, ang pera ay hindi pag-aari ng individual. Ito ay isang pampublikong pitaka na maaaring kunin ng estado anumang oras kapag ito'y nangangailangan, at ang susi sa pitakang iyon ay laging hawak ng mga may pribilehiyong uri na laging handang tumakas. Ligtas ako kung magtitiwala ako sa bansa. Siguradong gagarantiyahan ito ng bangko. Ang ganitong karaniwang pag-iisip na taglay ng mga nakatatandang henerasyon sa Japan ang siyang pinakamalaking kahinaan sa isang diktadurang estado. Para sa kanila, ang tiwala ng taong bayan ay hindi isang bagay na dapat protektahan, kundi isang yaman na dapat gamitin hanggang sa maubos. Nag-iwan ng bundok ng utang na 1,800 trilyong yen habang pinupuno ang sarili nilang mga bulsa at naghahanda para sa pagtakas. Ito ang malupit na katotohanan sa likod ng common prosperity na dapat nating harapin. Hindi ba kayo nagtataka? Mayroong mahigpit na limitasyon sa personal na pagpapadala ng pera sa China na hanggang 50,000 lamang bawat taon. Kahit na ang isang ordinaryong mamamayan ay magpapadala ng pera para sa pag-aaral ng anak, madalas silang tinatanong ng husto sa bangko tungkol sa dahilan at hindi bihira na mapigilan pa ang transaksyon. Kung gayon, bakit nakakabili ng mga tower mansion na nagkakahalaga ng daan-daang milyon o bilyon-bilyong yen sa Japan ang mga opisyal ng Partido Komunista at kanilang mga kamag-anak gamit ang cash? Mayroong isang matalinong network ng money laundering na hindi makikita kung hindi titingnan sa kabila ng tabing ng batas. Ang madalas nilang gamitin ay ang mga underground bank. Hindi ito pisikal na paglilipat ng cash kundi isang sistema kung saan kapag nagdeposito ka ng renminbi sa isang bangko sa China, ang katumbas na halaga sa dolyar o yen matapos bawasan ng komisyon ay ililipat sa isang itinalagang account sa ibang bansa. Ito ay isang modernong paraan ng lihim na pagpapadala ng pera, kung saan ang yaman ay lumilipat sa mga hangganan sa pamamagitan lamang ng mga transaksyon sa libro. Kamakailan, maging ang mga crypto assets o virtual currencies na dapat sana'y pinagbabawal sa China ay naging perpektong lifeboat para sa kanila. Sa pamamagitan ng pagkapalit ng renminbi sa Bitcoin at pagkatapos ay pagkapalit nito sa yen sa isang exchange sa Japan, na ililipat nila ang kanilang mga ari-arian ng hindi napapansing ninuman. Dito lumalabas ang isang tanong. Pinababayaan lang ba ni Pangulong Xi Jinping ang pagtakas ng mga opisyal na ito? Ang sagot ay hindi. Sa katunayan, tinutugis niya sila ng may matinding determinasyon. Ang mga pandaigdigang operasyon ng pagtugis na inilunsad ng rehimeng Xi Jinping tulad ng Skynet at Fox Hunt ay isang pambansang pagsisikap na nakataya ang dangal ng bansa upang tugisin ang mga tiwaling opisyal na tumakas sa ibang bansa hanggang sa dulo ng mundo at bawiin ang mga ninakaw na yaman. Ang mga opisyal na naglipat ng kanilang pamilya at ari-arian sa ibang bansa na kilala bilang mga hubad na opisyal ay ngayon ang pinakabinabantayan sa loob ng Partido Komunista. Para kay Pangulong Xi, ang kanilang pagtakas ng yaman ay isang hindi mapapatawarang pagtataksil, isang pagnanakaw sa dugo ng bansa ang dayuhang salapi. Ngunit narito ang isang malaking kontradiksyon ng diktadurya. Habang humihigpit ang pagbabantay, lalong lumalala ang takot ng mga opisyal. Maaring ako na ang isunod sa paglilinis. Kailangan kong tumakas ngayon bago mahuli ang lahat, dahil sa paniniwalang ito gumagamit sila ng mas tuso at mas matapang na pamamaraan upang makalusot sa mata ng pagbabantay at itakas ang kanilang yaman sa Japan. Maging ang mga tagapagbantay ay tumatanggap ng malaking suhol mula sa mga opisyal na gustong tumakas para ilihis ang kanilang tingin. Ang sabwatan na ito sa pagitan ng magnanakaw at pulis, ang tunay na dahilan kung bakit hindi tumitigil ang paglabas ng pondo, gaano man kalawak ang digital na lambat na ikalat ni Pangulong Xi. At ang mga ordinaryong mamamayan ang nagsasakripisyo para masigurado ang daan ng pagtakas ng mga magnanakaw na ito. Ang daan-daang milyong surveillance camera at ang pinaka-advanced na facial recognition system sa mundo na nakakalat sa buong China ay hindi para sa pagpapanatili ng kaayusan kundi isang digital na bakod upang hindi makatakas ang mga alagang hayop na tinatawag na mamamayan. Ang mga taong gumagawa ng mga bagay na hindi kanais-nais para sa gobyerno ay iginagapos sa kanilang kinalalagyan gamit ang mga digital na tanikala. Habang naglalatag ng lambat si Pangulong Xi upang hulihin ang mga opisyal, ang mga opisyal naman ay nagkukulong sa mga mamamayan para makatakas sila. Sa loob ng malaimpyernong estrukturang ito, ang mga deposito ng mamamayan ay ginagamit bilang pondo sa pagtakas. Ang dahilan kung bakit desperado nilang binibili ang lupa sa Japan ay isang literal na pagtatanggol sa sarili para makuha ang kalasag na tinatawag na karapatan sa pagmamay-ari sa ilalim ng batas ng Japan, isang lugar na hindi abot ng kamay ni Pangulong Xi. Sinasabing nauulit ang kasaysayan at ang nangyayari ngayon sa China ay puno ng deja vu.
Nasaksihan na natin ang eksaktong ganitong tanawin dati ang pagbagsak ng Unyong Sobyet noong 1991, ang dating muog ng komunismo. Ang mga mula sa henerasyong nakakaalam sa Sobyet noong panahong iyon ay marahil naaalala ang mga balita tungkol sa mga mamamayang nakapila ng ilang oras sa nyebe para lamang sa pagkain. Ngunit hindi marami ang nakakaalam sa tunay na kadiliman ng nangyayari sa likod nito. Sa katotohanan, ang pagbagsak ng Unyong Sobyet ay hindi lamang isang kabiguan sa politika. Ito ay natapos sa pamamagitan ng isang malawakang pagnanakaw ng yaman ng Estado ng mga may pribilehiyong uri. Sa Unyong Sobyet, mayroong mga opisyal na may pribilehiyo na tinatawag na nomenklatura. Habang ipinangangaral nila sa mamamayan ang pagkakapantay-pantay at tagumpay ng komunismo, sila ang unang gumawa ng kanilang mga lifeboat nang malapit na ang pagbagsak. Ang kanilang mga pamamaraan ay nakakagulat na katulad ng paraan ng paggawa ng arko ng Partido Komunista ng China ngayon. Ibinenta nila ang mga pabrika ng Estado, mga yaman sa enerhiya at malalawak na lupain sa mga paper company na kontrolado nila sa napakababang halaga. Ang yaman ng Estado na dapat sana'y pag-aari ng tombayan ay naging pribadong pag-aari ng mga opisyal na dati nilang tinatawag na kasama sa isang gabi lamang. Sa ganitong paraan nabuo ang mga oligarch, ang mga bagong mayayamang nagmamanipula pa rin sa ekonomiya ng Russia sa likod ng mga eksena. Habang nawawala ng halaga ang ipon ng mga mamamayan dahil sa inflation at nagbebenta sila ng mga gamit sa kalsada para mabuhay, ang mga ito ay nagpapatayo ng mga mansyon sa mga primera klaseng lugar sa London at New York at lumilipad sa buong mundo gamit ang kanilang mga private jet. Ang mas nakakatakot sa kasalukuyang China kumpara sa Unyong Sobyet ay ang proseso ng pandarambong na ito ay isinasagawa ng mas tuso at sa mas malaking sukat gamit ang kapangyarihan ng teknolohiyang digital. Ang mga opisyal ng Sobyet ay kailangan pang magdala ng mabibigat na gintong bar o cash para makatakas. Ngunit ang mga pulang aristokrata ng China ay gumagamit ng mga underground bank pekeng pagbabayad at maging cryptocurrency na tinalakay natin kanina upang magpadala ng astronomical na yaman sa Japan o Dubai sa isang click lamang. Noong bumagsak ang Unyong Sobyet, wala nang nagawa ang mga mamamayan kundi panoorin na maging basura ang kanilang perang ruble. Ang mga mamamayan ng China ngayon ay hindi rin namamalaya na ang kanilang renminbi ay ginagamit lamang bilang pain para ipambili ng dolyar at Japanese yen na kailangan ng mga opisyal sa kanilang pagtakas. Ang huling senyales ng pagbagsak ng isang diktadurang estado na itinuturo ng kasaysayan ay kapag ang pamilya ng mga pinuno ay nakatakas na lahat sa ibang bansa. Bago bumagsak ang Unyong Sobyet, ang mga anak na babae ng mga opisyal ng partido ay nag-aaral na sa mga universidad sa kanluran at naninirahan sa mga mamahaling apartment sa London. Kumusta naman ang China ngayon? Nasaan nakatira ang mga anak at apo ng mga opisyal, ang tinatawag na ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga mayayaman? Nakatira sila sa mga bansa sa kanluran na dapat sana'y tinatawag nilang kaaway o sa mga tower mansion dito mismo sa Japan, tumatanggap ng pinakamahusay na pangangalagang medikal at namumuhay ng marangya gamit ang ninakaw na pera. Ang mga sumisigaw ng pagkamakabayan ay nakatalikod na at papunta na sa airport. Ito ang pinakamalupit at pinakatiyak na palatandaan ng pagbagsak na dapat nating makita sa isang survival economy. Ang mga taong nagtiwala sa kanilang bansa at nagtrabaho ng husto ay naiwan sa bingit ng kawalan ng pag-asa, habang ang mga nagtaksil sa bansa at nagpayaman sa sarili ay namumuhay na parang mga maharlika sa ibang bansa. Hanggang kailan nating papayagan ang ganitong hindi makatarungang pag-uulit ng kasaysayan? Pinili nila ang Japan bilang daungan ng kanilang arko dahil sa kabalintunaan na ang batas ng Japan ang siyang magpoprotekta sa mga karapatan ng individual na kanilang niyurakan sa Tsina. Ang mga lupain ng Japan ay binibili gamit ang ninakaw na pera. Ang perang iyon ay dapat sanang ginamit ng mga matatandang Sino na umiiyak sa harap ng bangko para sa isang tahimik na pagre-retiro. Ang dahilan kung bakit ganito na lamang ang pagkahumaling ng mga opisyal ng Partido Komunista ng China sa Japan, hindi sa Amerika o Europa, ay may kinalaman sa isang kabalintunang halaga ang pananaig ng batas at ang kasagraduhan ng pagmamay-ari, mga bagay na lubusan nilang winasak sa kanilang sariling bansa. Sa China, lahat ng lupa ay pag-aari ng Estado. Gaano man kalaki ang iyong kapangyarihan sa isang utos lang ng partido, lahat ay maaaring kunin sa iyo bukas. Para sa kanila na naninirahan sa isang kastilyong buhangin, ang isang titulo ng lupa na protektado ng batas ng Japan ay parang ang pinakapinagkakatiwalaang vault sa buong mundo. Kapag nakabili na sila ng lupa sa Japan at nairehistro ito, kahit na bumagsak pa ang Partido Komunista ng China, poprotektahan ng pulisya at mga korte ng Japan ang kanilang ari-arian. Ginagawa nilang isang hindi matitinag at tiyak na pag-aari ang lupa sa Japan ng mga buwis at deposito na ninakaw nila mula sa taumbayan
Gumagastos sila ng 10-10 milyong yen sa isang mamahaling tindahan ng relo sa Ginza at bumibili ng mga tower mansion sa sentro ng lungsod gamit ang daan-daang milyong yen na cash. Ang pinagbulan ng pondong iyon ay ang mismong ipon na pinaghirapan ng mga ordinaryong mamamayang Chino na ninakaw sa pamamagitan ng kickback at pag-freeze ng deposito na tinalakay natin kanina. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa isang real estate bubble. Ang masamang kutob na nararamdaman ng mga nakatatandang henerasyon ay sinusuportahan ng isang katotohanang mas malala pa kaysa sa mga numero. Ang binibili nila ay hindi lamang mga condominium sa sentro ng lungsod. Ang malalawak na pinagkukunan ng tubig sa Hokkaido, mga kagubatang katabi ng mga base ng Self-Defense Forces at mga lupang sakahan na sumusuporta sa pagkain ng Japan ng mga ito ay unti-unting nagiging pag-aari ng mga pulang aristokrata sa pamamagitan ng mga paper company na hindi matukoy kung sino ang may-ari. Isipin ninyo ang tubig na pinagmumula ng ating buhay at ang paligid ng mga base na mahalaga sa ating pambansang depensa ay nasa kamay ng mga opisyal ng isang diktadurang bansa na tumakas matapos talikuran ang kanilang sariling bayan. Gaano ito katakot? Para sa kanila ang lupa sa Japan ay hindi lamang isang kanlungan. Ito rin ay isang hostage na maaari nilang gamitin para impluwensyahan ang gobyerno ng Japan at tiyakin ang kanilang sariling kaligtasan kung kinakailangan. Bilang isang mas personal na problema, ang ating mga komunidad ay nagsisimula ng magbago. Hindi sila sumasabay sa kultura at lipunan ng Japan. Para sa kanila, ang Japan ay isang maginhawang kanlungan at ang mga residente sa paligid ay mga background lamang upang hindi malagay sa panganib ang kanilang kaligtasan. Ang pagtatapon ng basura ng walang pakialam sa mga tuntunin at ang pagbuo ng mga eksklusibong komunidad ay mga mababaw na problema lamang. Ang tunay na katatakutan ay ang pagdami ng mga may pribilehiyong uri na may malaking yaman na hindi gumagalang sa mga patakaran ng Japan bilang ating mga kapitbahay. Ang kanilang yaman ay isang produkto ng pandarambong ay artipisyal na nagpapataas ng presyo ng lupa na nagpapahirap sa mga kabataang Hapones na makabili ng sarili nilang bahay sa kanilang sariling bansa. Ang payapa at ligtas na lipunang ito na itinayo ng mga nakatatandang henerasyon sa Japan mula sa abo ng digmaan sa pamamagitan ng kanilang pawis at dugo. Ang pundasyon ng tiwala na ito ay tinatapakan ngayon ng mga mandarambong. Ito ang pinakamalupit na epekto ng planong Arco ni Noe sa Japan. Ang teorya sa pamilihan na malaya akong gawin ang gusto ko dahil nagbayad ako ay gumagana lamang kung ang kaharap mo ay isang disenteng bansa. Hindi ba tayo ay masyadong walang laban sa mga taong nagpayaman sa pamamagitan ng isang pambansang panloloko at tumakas matapos iwanan ang sarili nilang mamamayan? Sa isang survival economy, mahalaga siyempre na protektahan ang iyong sariling ari-arian. Ngunit mas mahalaga pa rito ay ang pagiging mapagmatsyag sa kung sino at anong uri ng pera ang bumibili sa iyong bansa at iyong bayan. Ang lugar kung saan nila idinadaong ang kanilang arko ay maaaring sa tabi mismo ng inyong bahay. Ang mapansin na mga yabag ng tahimik na pananakop na ito at ang pagkakaroon ng talino upang makita ang mga bakas ng pandarambong sa likod ng magagandang salita, iyan mismo ang paraan ng pagtatanggol sa sarili na kailangan nating mga nabubuhay sa modernong Japan. Sa ngayon nakita natin ang kadiliman kung paano ninanakaw ng napakalaking organisasyon ng Partido Komunista ng China ang yaman ng kanilang mamamayan. Ginagamit ang sariling bansa na parang isang rental car at sinusubukang tumakas patungo sa ligtas na daungan ng Japan. Sa huli, mag-aalok ako ng isang tunay na diskarte para mabuhay upang hindi tayo masangkot sa walang katulad na serye ng pandarambong na ito sa kasaysayan at upang makaligtas tayo sa ating marangal na lupain ng Japan. Marami sa inyo sa nakatatandang henerasyon sa Japan ay malamang na narinig mula sa inyong mga magulang o lolo't lola ang kwento tungkol sa pag-freeze ng deposito noong 1946. Ang trahedyang iyon kung saan upang burahin ang utang ng bansa na lumobo dahil sa digmaan biglang isinara ang mga bintana ng bangko at halos kumpiskahin ang ari-arian ng mamamayan. Ang pag-freeze ng deposito na nangyayari ngayon sa China ay ang eksaktong pagbabalik ng bangungot na iyon na nakasuot ng pinakabagong teknolohiyang digital. Ang pinakamahalagang diskarte para mabuhay na itinuturo ng kasaysayan na ito kapag ang Estado ay nagsimulang sumigaw ng pagkamakabayan at katarungan sa pinakamalakas nitong boses iyon ng panahon para itago ang iyong mga ari-arian. Ang isang diktador ay nagsusulsol ng damdamin ng mamamayan palagi upang ipasa sa kanila ang bayarin para sa mga pagkakamaling kanilang ginawa. Kapag tinatawag nilang kaaway ang Japan at naghahasik ng krisis ang kanilang kamay sa likod ay tiyak na papunta sa inyong mga bulsa, iyon ay ang inyong mga deposito. Sa modernong survival, ang unang bagay na dapat nating isuko ay ang labis na pagtitiwala na ang mga numerong ipinapakita sa ating smartphone ay absoluto.
Tulad ng nakita natin sa mga halimbawa ng digital renminbi at health codes, sa isang diktadurang estado ang mga digital na numero ay mga bagay na hindi matatag na maaaring maging basura sa isang pindot lang ng switch. Ang dapat nating mga Hapones na protektahan ay hindi lamang ang mga numerong hindi nakikita. Ito ay kung saan natin ilalagay ang mga ari-ariang may tunay na halaga. Ang katotohanan na sila ay desperadong bumibili ng lupa at mga pisikal na ari-arian sa Japan ay ang pinakamatibay na ebidensya na sila higit kanino man ay hindi nagtitiwala sa cash o digital currency. Ang kanilang mga kilos, ang pinakamalakas na impormasyon sa pamumuhunan at isang mensahe mula sa frontline ng pagbagsak at ang pinakamahalagang diskarte ay ang pagkakaroon ng determinasyon na hindi payagan ng Japan na maging lugar para labhan ang kanilang mga pondo sa pagtakas. Kapag binili nila mga tower mansion sa Japan gamit ang ninakaw na pera at kumikilos bilang ating mga kapitbahay, nangangahulugan ito na ang pundasyon ng tiwala na ipinagmamalaki ng ating lipunan ay unti-unting nasisira. Hindi tayo dapat madala sa kanilang magagandang salita o malalaking halaga ng cash. Ang dahilan kung bakit nakabangon ang Japan mula sa mga abo ng digmaan ay hindi dahil sa yaman sa numero kundi dahil mayroong isang network ng tiwala kung saan naniniwala ang mga tao sa isa't isa at tapat na lumilikha ng halaga. Iyan ang pinakamalaking yaman ng Japan na hindi makukuha ng isang diktadurang estado gaano man kalaki ang utang nito. Ang salitang pagbagsak ng China ay hindi isang problema ng iba. Ito ay isang buhay na aklat-aralin na nagtuturo sa atin kung gaano karupok ang kalayaan at pribadong pag-aari na ating pinaniniwalaan at kung gaano kahirap itong protektahan. Ang mga kapitan ng isang lumulubog na barko ay iniiwan ng kanilang mga pasahero at tumatakas patungo sa Japan. Kapag nahaharap sa hindi makatarungang katotohanan ito, ano ang pinakauna ninyong gustong protektahan? Sa inyong paligid may mga karanasan ba kayo kamakailan kung saan ang mga produktong dati gawa sa China ay napalitan na ng gawa sa Japan o kung saan naramdaman ninyong talagang ligtas sa Japan? O marahil meron kayong pangamba tungkol sa pagbili ng mga lupain sa Japan? Kahit anong maliliit na bagay mangyaring ibahagi ang inyong kaalaman at karanasan sa comment section. Ang pagsasama-sama ng mga boses na iyon ang magiging pinakamalakas nating sandata upang malampasan ang malabong panahong ito. Tayo ay mga saksi ng kasaysayan. Huwag tayong malinlang sa pagtakas ng mga diktador, manatili tayong matatag at sabay-sabay nating tahakin ang landas upang protektahan ang ating bansa at ang ating dangal.